At eto na naman tayo nagbabalik mga kababayan. So eto na, aso ni Bongbong Marcos nag-ingay na naman. Kumahol na naman siya mga kababayan. O yung mga nagbabantay dito dyan sa Ward 9, bakit nyo pinakawalan? Anak ng toko, baka mga gat yan. Ano na ba nagawa nito sa lipunan? Poverty alleviation? May nagawa na ba yan? Napaangat na ba niyan yung mga buhay ng mga mahihirap nating kababayan? Anak ng toko, hindi ko marinig kung anong ginagawa niyan. Meron ba? Ibulong nyo naman. Kasi wala no itong ibang ginawa kundi katatawanan. Mahilig to magsalita ng bobo. Yung pala, yun ang kanyang pagkatao. Dahil isang abogado ngayon ay ordinaryo ng tao. Kung hindi ka ba naman bobo, yung profesyon mo, ha? Wawalain mo lang dahil sa panggagago? Abay, tunay kang bobo. At may sinasabi pa ito, mga kababayan. Ang sabi niya, si VP Sara daw mag-resign na lang. Ang gusto niya raw, tumakbo si VP Sara sa 2028 para mapahiya ng kalaban. Sino yung mga kalaban? Sila yun. Yung mga tropang tansuan na pag binuhusan mo lang suka, mangingitim yan. Tropang Taldiano Gold, ipinangako sa mga botante, nasaan na, O Lord? Abay, grabe magpatawa ito. Sabagay, kamukha niya si Mr. Bean, aba, palong-palo. Ano na naman ang natira mo? Ba't bigla ka na naman tumahol-tahol dyan? Aba, ewan ko ba sa'yo? Ang sakit, di ba? Na yung amo mo, yung post niya pinagtatawanan, tapos sasabihin mo malakas yan. Abay, wag ka nga dyan. Try to be a human. Para makita mo kung anong nangyayari sa kapaligiran. Na yung kampo ninyo, inaayawan na ng taong bayan. Mag-resign daw si VP Sara Duterte at huwag nang hintayin ang impeachment trial. Ano ka? Bali? Pero bago tayo magsimula, ito muna. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At ayun na nga mga kababayan, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. At syempre, nakikita nyo ba yan? Comedy mo nga pa lang. Aba, gigil na gigil yarn. Ipinagtatanggol ang amon niya na pinagtatawanan. Bakit? Gigil na gigil? Huwag kang ganyan. Ano naman natira mo at bigla ka nagkaganyan? Aba, gadon. Bakit ka nagkaganyan? Realistang tanga ka, di ba? Ba't di ka nanalo sa halalan? Ang sabi mo, marami kayo. Bakit nandun ka sa hulihan? Ha? Sabi mo, walang mga boto ang mga Duterte. Pero bakit noong 2022, ba't binalik-balikan nila si VP Sara Duterte? Ang yabang mo. Kabaliktaran naman yung mga sinasabi mo. Ang sabi niya, noong 2016 daw,
dinala ni Marcos si President Duterte. Bakit tinalo siya ni Lenny? Ano yon? Yung dinala ni Marcos nanalo, tapos siya hindi? Aba, parang may mali. Si Duterte nanalo, si Bongbong Marcos natalo, si Leni Robredo nanalo. Tapos sasabihin mo, dinala ni Bongbong Marcos si Duterte? Oh my God, maghunos dili ka, pare. Hindi mo ata alam yung mga sinasabi. Abay, nasobra na ata ito sa kape. Hoy, ganun yung kape, iniinom, hindi sinisinghot, ha? Tsaka itulog mo yan para magka-energy ka. Gusto niyang pag-resignin si BP Sara para daw mapahiya sa 2028 pagkalaban na sila. Aba, anak ng putya, di ka nga nanalo. Yabang-yabang ka. O, pakinggan natin ang sinabi niya. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Bakit? Sino ka? Nag-utos ka? Hindi ka nga nanalo eh. Utusan mo si VP Sara. Utusan mo yung amo mo na magpa-hair follicle test na. Aba? Bakit ayaw niya? Totoo bang siya ay tumitira? Aba, ganun, sumama ka. Baka kami pati sa'yo nagdududa. Dahil yung lumalabas sa bibig mo, parang hindi katawa-tawa, hindi nakakatuwa. Lumalabas na katawa-tawa. Nagdudroga ka ba? Umamin ka. Kailangan mag-resign siya. Bakit? Para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for Anak ng tokwa ka. Sinasabi niya yan para kunyari hindi pinag-iinitan si BP Sara ng amo niya at mga tambalulong ng mga kaalyado nila. Pag tumakbo si BP Sara sa 2028, lampasok kayong lahat. Eh ngayon nga, tinatakwil na kayo ng tao sa 2028 pa kaya? Aba, magsalita ka ng nararapat, hindi yung para kang burikat. presidential elections. Gusto ko siyang tumakbo. Bakit? Kasi gusto ko silang mapahiya. Ang lakas ng amats nito eh. Parang banang-banang sa amo niya. Oh, mapapahiya si BP Sara Duterte. Bakit? Anak ng tokwa ka eh. Umamin na nga si Amy Marcos na kapag hindi si BP Sara ang katandim ng kanyang kapatid, matatalo sila. Kasi kagagaling lang sa talo kay Leni Robredo. Tapos sasabihin nyo, mapapahiya si BP Sara. Halika dito, pitikin ko ilong mo para lumaki, lalo pang lumaki yan. Na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Bakit? Paano naging presidente yung Duterte kung walang boto? Taka. Masyado lang silang i-claim na number one. Number one naman talaga. Ayaw mo lang tanggapin. Kasi bakit? Hindi ka nanalo. Takbo ka ng takbo. Talo ka lagi. Ang problema niya, takbo ka ng takbo. Dapat di ka na bumalik. Dapat dire-diretso ka na sa pagtakbo mo. Hanggang doon sa West Philippine Sea. Oo. Pabalik ka ng balik. Balik ka pa ng balik. Nakakailang takbo ka na ba sa Senado? Pag tumakbo ka ulit, huwag ka na bumalik. Hindi ka namin kailangan dito. Ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Ay, gano'n? Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente. O bakit bakit naging presidente si Duterte? Anak ng tokwa, pare. Oo. Ano? Hoy, Ward 9. Anak ng tokwa, pinakawalan nyo na naman to eh. Painumin nyo ito ng Ponstan. Ako pala dapat inom ng Ponstan. Pampakalma. Painumin nyo ito. Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Roa Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist. Ba't di ka nanalo? Si PRRD, dinala ng Marcos loyalist, kaya nanalo. Eh kayo, mga loyalista kayo, tumakbo kayo, hindi kayo nanalo.
Paano nangyari yun? Yung dinala nyo, nanalo. Pero kayo na nagdala, natalo. At tinalo kayo ni Leni Robredo. Aba! Anak ng puta, utak nito bao. Paano nangyari yun? Ganon. Yung dinala nyo, na mga loyanista, nanalo. Pero kayo hindi kayo nanalo. Tapos sasabihin mo, kayo ang nagpanalo. Bobo. ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Walang hiya ka. Sino katandim ni BBM mo noong 2016 election? Diba? Si Miriam Defensor Santiago? Sinong maraming boto sa mga Ilocano? Diba si Miriam Defensor Santiago? Huwag mo kaming ginagawang bobo. Kung ikaw ay bobo dahil abogado, naging ordinaryong tao, huwag mo kaming igaya sa'yo. Anak ng putya, kasalita ka ng salita, parang hangin lang ang lumalabas diyan sa bibig mo. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte? Mga taga Mindanao, mga taga Davao, minamaliit po kayo ni Larry Gadon. Yan. Alam mo Larry Gadon, yung alkansya nyo? Alyansa ba? Alkansya. Nag-rally doon sa Carmen sa Davao. Ikinulong yung mga umattend sa rally, ayaw palabasin. Bakit? Bibili lang ng tubig, bibili pagkain, ayaw palabasin. Buti sana kung binigyan nyo ng pagkain. Di ba dapat, ikaw na sa poverty alleviation, dapat yung nagugutom, pinakakain mo. Imbes na nagkakahol-kahol ka na parang aso, gawin mo trabaho mo, iho. Sayang ang bayad sa'yo ng gobyerno, pera yan ng mga tao. Noong 2016. Kasi, bakit? no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace po. Mga dilawan yan. Di sana pinatakbo mong presidente si Bongbong Marcos noon. No choice pala kayo Bakit mo hindi pinatakbo mong presidente si Bongbong Marcos mo? Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya tarantado. Alam natin, pati kami alam namin yun. Pero dyan sa mga Ilocano, ang pinakamaraming boto, si Miriam Defensor Santiago, mag-research ka ng history, iho. Yung hindi yung mambubudol na naman kayo ng tao, nambudol na nga yung amo mo, sasali ka pa, baka kurut-kurutin ka ng mga tao. Siraulong to. Nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. Tapos? At doon ay lumabas na ang number one... hindi alam sasabihin hindi alam mo sasabihin Hindi makapag-isip kung anong isasabihin at ipagsisinungaling Pakita nga nung survey. Na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara. Napakalayo. Baliktad talaga ang utak nito. Bago mag-eleksyon, gano'n, si BP Sara, ang may pinakamataas na rating sa survey, si BP Sara Duterte. Ilang ulit nag-decline si BP Sara Duterte na hindi siya tatakbo. Kaya natural, hindi na isasali ang pangalan ni BP Sara Duterte doon sa mga rating na ginagawa ng mga Pulse Asia o itong iba't iba pang mga ahensya na gumagawa noon.
Pero ganun pa man, hindi nakasama si BP Sara Duterte, pero lumalabas pa rin yung pangalan niya. Ganun kalakas si BP Sara, bobo ka. Oo. Ang bobo nito. Paano to naging abogado? Tsamba lang ata yung bar exam nito. Ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang ha. Napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Mo, kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento. Ilabas mo. Ilabas mo, hindi yung puro ganyan. Dapat pag nagsasalita ka, may katunayan. Yung mga sinasabi natin ngayon dito, hanapin mo, nandyan yan. Pero yung sinasabi mo mga congressman, walang lumabas na ganyan. Sabi-sabi mo lang yan, tungaw. Ito sila sa akin. Sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Walang panalo. Kaya pala pinalik-balik ka ng amo mo, gago. Kaya pala binalik-balikan ng amo mo kasi walang panalo si BP Sara Duterte. Okay nang ina mo ka. Oo. 30, inihabol niyo yung boto ni Bongbong Marcos kay BP Sara para yung amo mo hindi magmukhang kawawa. Pero kahit inihabol yung boto ng amo mo, lamang pa rin si BP Sara. Tapos sasabihin mo walang boboto kay BP Sara. Tanga. Panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Puta ka, hindi na malaman ko ano sasabihin hirap na magsinungaling Nagkakabutal-butal na yan, katulad ng amo niya. Kunin mo yung amo mo, yung gitara mo. Palo mo sa ulo mo. Ayun sa tabi, Presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente. Napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. I want to... Wow, kunyari, gusto niya tumakbo si BP Sara Duterte. Pero dinudurog ng amo niya, dinudurog nila ng mga Duterte. Putang ina yan, mga hipokrito, mga hinayupak na to, no? Mga ipokrito. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto. The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao. Pukin ang ina mo. Papaanong may manonood? Tinatakot niyo yung mga nanonood. Doon sa Bulacan, yung mga papunta doon sa rally, hinaharang ng mga amo mo. Pinaharang ng mga amo mo. Yung dyan sa Visayas, magrarally yung maisog, nilalagyan nyo ng truck. Paano makakapunta ang mga tao? May truck sa gitna ng pagraralihan ng mga tao. Aba, bobo talaga to. Bakit kayo galit na galit sa maisog rally? Wala naman palang pumupunta. Bakit nyo pinapatigil yung maisog rally? Wala naman palang pumupunta. Bakit nyo sinasabotahe kung wala naman palang pupunta? Anak ng toko agad doon, umayos ka. Eto nga doon. Alam mo yung sinasabi mo? Pinagtatawanan ka. Tingnan mo. Wala na nga nag-click sa comment, puro tawa pa. Wala nga nag-reaction, puro tawa pa. Ano sabi sa'yo dito sa comment section? Sabi dito, sabi ni Mona Lisa Nebres, ako din, nung binoto ko si BBM, wala din akong choice Sabi niya, gagawin niyang 20 pesos per kilo ng bigas. Nakakahiyang presidente. Bangag, BBM resign. Di ba buwelta agad sa'yo? Eto Ganon. Makinig ka. Sana yon. Makinig ka ganon Ayaw tuloy mag-play. Sana yung nito? Volume. Eto ganon pinalabas ko na to
Nagsasalita si Marcos, ang sinisigaw Duterte. Tapos lolokohin mo kami. Lalansin mo na naman kami. Oh. Ganon. Sabi nila dito, ni Mona Lisa, the biggest mistake I did in my life was voting BBM. I'm sorry to all Filipinos who are suffering right now. Oh, anak ng tokwa ka ganon. Oh, ayan, tinawag ka pang bobo, BBM resign. Ayun oh. Oh. Wag kang manglansi. Wala ka na mauuto. Ayaw na sa inyo ng mga tao. Oh. Ngayong 2025 midterm election, magbalot-balot na kayo. Oh. Baka hindi na kayo umabot sa 2028 election. Kasi walang kwenta pamumuno ng amo mo. Droga, kriminalidad, ang daming mga kinikidnap. Oh, mahal na bilihin, lahat na. Wala kayong magawa. Tapos ang yabang mo magsalita. Anak ng tokwa, umuwi ka na nga. Bakit na kayo nakaganon? Anak ng tokwa ka talaga, oo. Ang sabi ni Gadon, nilait-lait niya yung mga taga-PDP laban, mga kababayan. Hanapin nga natin. Nandito yun eh. Wait lang ha. Hanapin po natin. Nilait-lait niya yung mga taga-PDP laban. Ito. Saan ba yun? Oh. Wait lang ha. Ito, type na lang natin. PDP laban. Larry Gadon. Bobo. Wait lang po ha. Larry Gadon. Ano yan? Ayoko yan. ABS-CBN yan eh. Resign. May nagre-resign si BP Sara Duterte. Ayan, ito. Ito, panoorin. Ito. Nakakatawa. Ayan mga kababayan, pakinggan ang walang kwentang nilalang. Ito pa pakinggan natin kung paano nilaitin yung PDP laban. Na mas mahal ng tao kaysa doon sa mga sinasabi ng amo niya na puro kayabangan. Anak ng putya, walang ibang mas ginagawa sa entablado kundi ang Duterte ay siraan. Kasi nga, wala silang maipagmamalaki dahil wala silang nagawa sa bayan. Tuloy. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of Nakakatawa, ba't di ka naman tumatawa? Nakakatawa pala eh. Ba't di ka naman tumatawa? Tuloy. Senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Tapos? Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of... Ulol talaga to no? Ulol talaga to no? Clue Filipino, ang liit nung venue. Tapos punong-puno yung Clue Filipino, sasabihin mo konti tao. Ay, may tunay ka naman talagang bobo. Yung Clue Filipino, maliit, katamtaman lang ang laki nun. Natural, ilan lang magkakasyang tao doon. Nandun nga kami sa loob nagsisiksikan, habang yung iba, nagwawagayway ng mga plakad sa labas. Of senatorial candidates. Dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or... bakit di kayo doon nag-proclamation? Ba't di kayo doon nag-proclamation? Doon pala maganda. Bakit doon sa baluarte nila? Kung talagang malakas sila, kahit saan, malakas sila. Bakit pinili doon sa baluarte? Para yung mahakot, marami? Nakakatawa ite. Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo ang libo ang hinakot.
Libo-libo ang ginutom. Libo ang di pinapalabas hanggat hindi dumarating si Bongbong. Bakit? Natatakot ba kayo na mag-uwian yung mga tao pagkatapos mag-rockstar ni Andrew E. doon? Siyempre, pagkatapos kumanta ni Andrew E., uwian na yun. Siyempre, anong ginawa nila? Di yung mga umaten doon, ikinulong. Pati nga yung mga pulis, ha? Ano ba nandun sa memorandum? Mag-wear ng civilian with a touch of red, may ribbon pa yon. Ano ibig sabihin nun? Dayain yung crowd para magmukhang marami ang tao doon? Aba, bobo ganon. Sumusobra ka na sa atensyon. Tuloy mo ganon. Attend doon sa Ilocos Norte. At ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300. Baka 100 plus lang. At karamihan... Ayaw talaga. Nag-hallucinate na naman siya. Napanood mo ba yung ni Pastor Kibuloy? Ha? Yung proclamation ni Pastor Kibuloy? Napanood mo? Solid, no? Ang sasaya ng tao. Anak ng puta kayo, nandiyan na yung Andrew inyo, Para pa rin Biyernes Santo. Pumapalakpak lang sila pag kinukumpasan ninyo. Pero pag walang kumpas, aba, parang Biyernes Santo. Yan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. Paid vloggers na. Alak na po na ilan to. Paid vloggers. Nandyan sa inyo lahat yung paid vloggers. Hanapin mo, nasa tabi-tabi mo lang. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Bakit? Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas o kaya si Binay o kaya... Sana ibinoto mo na. Ang dami mo pang sinasabi. Dapat ibinoto mo na sila, Pepe. Pre. Nanalo na nga yung Duterte. Sa 2028, kahit wala na kayo, patutunayan namin ang lakas ng Duterte. Kasi Grace po, no choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Kaya pala tuwan-tuwa ka noon, halos magluhod-luhod ka kay Duterte. Yung tanggol mo kay Duterte, akala mo ganun-ganun na lang. Tapos ngayon, nung nandiyan ka na sa mahal mong Bongbong, ayaw mo na kay Duterte. Samantalang dati, halos kainin mo na yung itlog ni Duterte. Tapos ngayon, nung nakapwesto na yung amo mong si Bongbong, binabanatan mo na mga Duterte. Abay, anong klaseng pagkatao, ere? Ang pangit na nga ng ugali, ang pangit na nga ng muka, aba, pati kaluluwa, isinama pa niya, pangit pa. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Ngayon, tapos, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala. Hindi na naman. Hindi na naman niya alam kung anong sasabihin niya kasi nungalingan. Ay nag-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na paulit-ulit ang sinasabi. Paulit-ulit ang sinasabi, ang script. Napakinggan na natin to kanina, di ba? Nag-survey daw yung mga congressman na si Marcos daw ang number 1. Pangalawa si Lenny. Pangatlo si Isko. Tapos pang-apat si BP Sara. Anak na po dato.
Inulit lang naman. May script talaga siya eh. O, ano pa? Makakalimutan ka na ng tao. Kaya, parehas na parehas yung sinabi niya kanina. Kaya ang ginawa, so ulitin ko, kaya ang ginawa, nag-vice presidente na lang siya. Hindi siya tumakbong presidente. Ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Yan. King ina mo ganun. Ulit-ulit sinasabi mo, may script. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Ay, wow. Thank you, BBM, Nanalo si BP Sara dahil sa'yo. Salamat sa 32 million. Puta, ginawa ka? So, walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka3 milyon yung mga yan. Wait lang Wait lang. Op. Ano pa? Marojas, Oo. Dati gusto nyo makipag-tandem kay Marojas, ayaw nyo kay Digong, di ba? Di ba? Si Marojas ayan Secretary Raligan doon, dahil sa Marcos kaya nanalo si Digong noong 2015, kaya binasted siya ni Marojas. Di ba? Si Bongbong Marcos, ayan sabi nyo, no choice. Kung kinang-ina mo doon, bobo ka talaga. Pero ang sabi ng amo mo, noong 2015, eto, Mar Rojas, Bongbong Marcos, Marimar, panahon na nga ba para magkaisa ang dilaw at pula? Bakit hindi? Kung ang tuwid na daan ay magiging patas na daan patungo sa magdagkakaisang lipunan, bagay ba sila? Di ba? He is testing the water. Nagusto nga niya si Marojas. Okay nang ina nyo. Hindi Duterte talaga ang gusto nyo. Nakita nyo lang na yung Duterte umaalagwa, kaya nakisabit kayo. Dinala ni Marcos si Duterte, si Cayetano yung presidente ni Duterte. Bobo talaga to no? Ewan ko sa'yo ganun. Itulog mo na yan. Iturok mo na lang yan. Ganon. Iturok mo. Para hindi ka na pagtatawanan. Hayop na yan. Anyway, anong oras na? Anak ng Toko, 3:30 na pala ng umaga. Hindi ako makatulog sa'yo ganun Kailangan mapagtripan muna daw kita bago ako matulog. Kaya eto na. Mga kababayan, ibuhos nyo ang galit nyo kay Gadon dyan sa comment section. Sabihin nyo ang gusto nyong sabihin para malaman ng taong ito, na walang naniniwala sa kanya. Alright? And once again, this is Master Julius and thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.